the SMNI senatorial interview, karapat-dapat ka ba? Ngayon, kilalanin pa natin ng mas malalim ang mga ginoo na ating pong bisita. Sa unang bahagi po ng ating programa, bibigyan natin sila ng pagkakataong ilahad ang kanilang top 3 priority platforms. Simple lang. Ano po ba yung plano nila para sa bayan? Ngunit tandaan, 2 minuto lamang ay bibigay niyong panahon at na kayo po ay magpapakatotoo. Siguraduhin malinaw ang inyong layunin. Pilipinas, makinig na mabuti. Ito ang kanilang pagkakataong ipaalam at ipahayag ang kanilang hangaring maglingkod sa bayan. Ang pangunahing plataforma na inyo pong tututukan sakaling kayo pagbigyan na maging senador. Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na posisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder at nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Pakinggan natin si Colonel Ariel Quirubin. Ito na ang panahon para ihayag ang inyong mga plano. Ano ang mga aksyon ninyong gustong tutukan para sa ikabubuti ng ating bayan? 2 minuto po, sir. Maraming salamat sa iyo, Boss Dada, at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa programa na to. Ako po si Ariel Quirubin. Ako po ay tatakbong senador dahil ang tingin natin walang matapang na nasa Senado ngayon na magtuloy ng laban para sa korupsyon. 2 beses tayo nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo, no? At nasubukan natin na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko, no? Yung corruption, lalabanan natin yan, no? Yung B, ito yung bigas o busog na tiyan. At tabalak natin na lahat na nakatiwangwang na military reservation, gawin natin, animan natin, lagyan natin ng poultry, piggery o even grazing land para bumaba yung presyo ng mga bilihin. Yung E is kalidad na edukasyon at yung T trabaho at sapat na kita. Ito papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador, no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na titindig para sa taong bayan. Si Attorney Jimmy Bondo, meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3 priority platforms. Ako po si Attorney Jimmy Bondo, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay, at ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, 2 po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. 2 platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ang corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas sa mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po, sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinaang pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang talagang 3 kanilang panukala na kanilang tututukan. Ngayon narinig na natin ang kanilang mga plataforma, pero paano nila haharapin ang mga totoong issue ng bayan?
Abangan natin sa susunod na bahagi ng ating programa. Wala pong bibitaw mga partners. Nagsisimula pa lamang tayo. Mahaba-haba po yung ating mga tanungan na susukat sa ating pong mga panauhin. Sa puntong ito, simulan na natin ang tanong ng bayan mula sa iba't estado ng buhay. Mga tanong kasi dito, mga ginoo, ay maaring magmula sa isang eksperto o kilalang tao. Pwede rin galing sa mga ordinaryo at payak nating mga kababayan yung issue na hihinga natin ng sagot mula po sa ating mga panauhin. Dito sa sukatan, sisikapin nating mabigyan ng boses ang mga kinatawa ng iba't ibang lehitimong sektor ng lipunan dahil ang lahat ay may karapatang magtanong. Muli, ipinaalala po natin na 2 minuto ang ibibigay sa kada senatorial aspirant para sagutin ang mga issue o katanungang ibabato sa kanila. Tama, partner, magsisimula tayo sa Man on the Street. Sa segment na ito, bibigyan natin ng pagkakataon ng mga ordinaryong Pilipino na magtanong at magpahayag ng kanilang saloobin kasi sa sukatan naniniwala tayo na ang boses ng bawat isa mula sa malalaking syudad hanggang sa mga liblib na baryo ay mahalaga. Kaya naman, simulan na natin ang tanong ng bayan. Magpalang araw po sa aming mga mabutihing senador ng Pilipinas. Ako po si Norberto Mano Painor ng Barangay Istanbul, isang magsasaka po. Akin pong hihinging katanungan kung ano po ba ang magandang solusyon sa ngayon bilang isa po akong magsasaka ng akin pong mga anak at iba pa pong mga kabataan ay halos ayaw na po nilang lumusong sa bukid, halos ayaw na po nilang ang buhay magsasaka. So ano po ba, Senador, ang maganda nating gawing solusyon para ang mga farmers ay madagdagan at huwag kulangin? Kababayan, ano kaya ang sagot ng ating mga bisita? Unahin po natin si Colonel Kerubin. Sir, meron po kayong 2 minuto para po sa kasagutan. Yeah, doon sa aking yung unang platforma, yung bigas at busog na tiyan, ay papanukala natin na lahat ba na nakatiwangwang na military reservation na yan, gamitin natin para hikayatin natin ang kababayan natin, na magbayanihan tayo, magbalik sila uli na magtanim ba, kasi anyway wala naman ng kalaban, magtayo tayo ng community center, support center sa bawat kampo, at yung kikitahin dito sa poultry, kunwari maglagay ka ng poultry, piggery, even grazing land, taniman mo ng mga high value crops, or kahit na taniman mo uli ng bigas. Ang importante dito ay mahikayat natin uli yung mga magsasaka natin na bumalik na magsaka, tama yung yung nagtanong kanina, paano natin mahikayat sila? So i-convince natin, total yung mga sundalo natin, mga men in uniform, wala naman ng kalaban, magtayo nga ng community center, support centers, para maibalik din nila, mailapit nila yung mga taong bayan sa gobyerno natin, para naman sa kanila kikita pa rin sila dahil may trabaho naman, may kikitahin naman yung tatayo natin na poultry, piggery o whatever na itatanim natin dyan. That way, mababawasan natin yung mga presyo ng bilihin, magkakaroon pa sila ng trabaho. Ariel Kerubin, ngayon naman po, bigyan natin ng 2 minuto si Attorney Jimmy Bondoc para sa kanyang sagot. Simulan po natin muna sa economic perspective, bago tayo pumunta sa practical solution. Sa economic perspective, ang nangyari po sa Pilipinas over the last 30 years ay naging masyado tayong trading na economy. Nagtigil yung ating pagiging production economy. Puro tayo trade. At sa production, ang masakit niyan, again, from an economic perspective, sa agrikultura meron tayong comparative advantage na tinatawag. Meaning, pwede naman tayong maging pinaka-efficient. Isa sa mga pinaka-efficient sa buong mundo, and yet we are the highest importer of rice. Okay. Ang solusyon dyan, budget, budget, budget. Ganun po kasimple, kaya napakalaking issue ng GAA. At ang isa pa namin pinaglalaroan na idea ng aming team, ang Department of Agriculture po, bukod sa pagiging kagawaran, bakit po ang magsasaka ay hindi gawing parang public officer and employee? Meaning, bakit hindi mag-operate ng sarili talagang taniman yung gobyerno at ang mga magsasaka ay magkaroon ng dangal na sila ay empleyado ng gobyerno? Pati na rin yung pagdadala, yung distribution ng kanin, ng bigas. That way, we are sure na nababantayan ng COA ang patakbo sa pagpapatanim ng bigas at mahirap palaban ng gobyerno bilang isang
bilang isang producer ng bigas. That way, hindi na tayo aasa sa imports, hindi tayo aasa sa mga kailangan pa natin mamigay ng pera sa ibang mga farms. Tayo na, ang gobyerno na mismo ang mag-produce ng bigas. Magsamatas ng mga panuntunan para po i-control ang labis po na importasyon dahil yun po ang talagang problema natin. Yung pag-i-import kasi, kaya lang yan minamanage ng gobyerno kasi it is for the lack of production. Hindi tayo makapag-produce ng sarili natin. Pero kung gobyerno mismo ang sumusuporta sa pag-produce yan, baka dumating ang araw na talagang hindi na natin kailangan mag-import kahit isang sako ng bigas. Muli sa inyong lahat, ang kinakailangan natin tutukan ay ang ating taunang budget. At ako'y naniniwala that the alpha and the omega of the many problems of our country, inang pinagmumulan ay ang ating taunang budget. We are not spending much on the development of agriculture. Tama po yung nagtanong kanina, yung ating man on the street. Pag sinabi po nating agrikultura, hindi lamang po ito usaping bigas. Nandyan po yung livestock, yung fishery. Nandyan din yung ating taunang ginagastusan, yung ating Philippine Carabao Center. Kukunin ko lamang ang pagkakataong ito sapagkat yung ating Philippine Carabao Center, bilyon-bilyong piso rin po ang dumadaan dito. Subalit, kailangan malaman natin na we are only producing 1% of our annual dairy needs. Yung 99% dyan ay imported. At ganyan din ang nangyayari sa ating produksyon ng bigas. Bakit? Sapagkat hindi natin binibigyan ng sapat na pondo ang ating agrikultura. At yan ay napatunayan dito sa napakainit na pinag-uusapang unconstitutional 2025 budget. Amin itong nakita yung mga napakarami, 28 line items dyan sa Bicameral Conference Committee Report, blanco. 2 bilyong piso, iniwang blanco. Nakita ko po yan at nakita rin yan ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi natin, dapat nating labanan ng korupsyon. Kailangan nating bantayan ang ating taunang budget at bilang maisog at tunay na oposisyon na senador ninyo, aking babantayan ang ating taunang budget nang sa ganon, mapunta dapat sa agrikultura yung malaking bahagi din ng ating taunang budget. Sa ating mga magsasaka ay yung mga hoarders at mga smugglers. Wala naman po tayong nakikita na napaparusahan. Sa tingin niyo po ba, mas dapat pong bigatan yung current na parusa sa mga smugglers at hoarders natin? Sa hoarders, it is a matter of enforcement. No? In fact, it is a police matter. Matagal na natin naririnig ang mga problema sa kartel at sa mga hoarders. Pag pinag-uusapan ng korupsyon, ang iniisip natin lagi, government, no? Public corruption. Nakakalimutan natin ang private corruption, na may mga pribadong tao na gumagawa ng karumal-dumal sa ating ekonomiya. So bilang hindi na yan legislative but siguro sa oversight function ng Senate, pwede nating imbestigahan ang totoo ba, let's settle once and for all, may existence ba ng kartel? Kasi may mga ibang dinideny pa yan. At pangalawa, panagutin ang mga hoarders na ito at mga kartel kung talagang sila ay nandyan at talagang minamanipula ang mga presyo ng ating mga basic na pangangailangan. Doon tayo papasok. Kailangan natin isang matapang na senador, no? Para maghabol dito sa mga mag-imbestiga, no? Dito sa mga hoarders, mga cartels na yan, at even mga smugglers. Kasi yan talaga nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Dahil kung titignan mo, nag-iimbestiga, pero wala rin nakukulong. So kailangan talaga na isang matapang na senador na magpursige talaga ng investigasyon na tatapusin niya para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang dala-dala natin na wala tayong inuurungan, no? Subok na tayo, nasa serbisyo pa tayo noon, kaya nga tayo 2 beses na kulong na lumalaban tayo para sa karapatan ng taong bayan, para sa kaigbubuti ng bansa natin. Mga kababayan, ito ay aking personal na karanasan nung ako po ay naglilingkod pa sa pamahalaan bilang inyong executive secretary. Ako ang nagpahuli ng mga tinatagong asukal noong taong 2022. At hindi po lahat ng ating mga problema ay kaya at dapat lunasan ng legislation. Malaking bahagi, I agree with Attorney Jimmy and Colonel Ariel here, hindi po lahat ay legislation. Malaking bahagi ay nasa enforcement side. Kanya nung pinahanap ko, lahat nung nagtatago at nag-iimbak ng asukal,
at lahat ng mga smugglers ng asukal, pati yung barko, Boss Dada, na nag-import dyan sa Subic, pinahuli ko. Para nang sa ganoon, kumalat doon sa mga shippers at lahat ng mga nais magtangka na magpasok dito, pati yung barko ulihin natin. So it's more on the enforcement side, hindi lamang legislative. Ngayon, alam nila ang bawat ganap sa ating lipunan kaya't walang makakalusot sa kanila. Nagsisimula pa lamang tayo pero ramdam na rito sa studio ang tila init ng mga tanong ni Juan de la Cruz at ang mga sagot ng ating mga senatorial aspirants sa iba't ibang issues. Sa puntong ito, tunghayan natin ang susunod na bahagi ng ating kapanapanabik na programa. Bibigyan naman natin ng pagkakataon ng ating SMNI reporters. Ito yung mga naka-assign sa iba't ibang mga beat dito sa bansa. Beat of assignment, mga eksperto sa pagbabalita at journalismo. Mga tanong na mahalagang issue. Tingnan natin kung paano haharap ang mga kandidato sa mga tanong na may kabigatan. Ang Commission on Audit o COA ay isang independent constitutional commission na may mandatong tiyakin ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Kung ang budget ito ay hindi na idadaan pa sa Kongreso, paano maiiwasan ang posibilidad na ang pondo nito ay maimpluwensyahan ng executive branch na siya ring binabantayan ito sa ganitong sistema? Paano mapapanatili ang tunay na kalayaan ng COA sa pagganap ng tungkulin nito bilang tagapagsiyasat ng pampublikong pondo? Ang susuri sa performance ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaya bigyan natin ng 2 minuto si Attorney Jimmy Bondo para po sagutin ang katanungan sa isyong yon. Attorney. Napaka-komplikadong issue niyan, dahil simulan natin sa konstitusyon, no? Kaya po yung COA ay binigyan ng fiscal autonomy, no? At automatic nga ang release, no? Dahil gusto nga natin na sila ay independent from external influence, no? Na hindi sila nanananghod. Pero by the very nature na ito ay isang ahensya, kahit na ito ay constitutional, one of the 3 constitutional commissions, by its nature, meron pa ring appointment. Siyempre, hindi naman pwedeng i-bypass yung appointment process. So, this is a matter of trust. Kung paano natin pagkakatiwalaan yung mga nauupo dyan. Kung maaari lang sana, pwede kayang iboto na lang natin ang mga uupo dyan. Ngunit, we cannot do anything major na pagbabago sa COA without constitutional change. Kaya ngayon, ano po ang pwede natin gawin? Bukod sa congressional oversight, wala po. Kailangan lang po natin bumoto ng tama at magkaroon ng mga katiwa-tiwalang mga leader sa lahat po ng 3 branches of government. Pero kami po, dahil kami nag-a-apply sa inyo bilang senador, the best that we can do is oversight. No? Magtanong, magbantay, magsiyasat. Nang sa gayon ay kahit papano magkaroon naman ng katatakutan yung police. We will be the police of the police. Pero dahil constitutional commission yan, for now, oversight is all we can do. Vic Rodriguez, muli po, 2 minuto, attorney. At the moment, we cannot do anything pagdating doon sa pagpopondo sa constitutional body kagaya ng Commission on Audit. Because at the moment, malinaw sa ating saligang batas na all appropriations revenue shall emanate exclusively sa House of Representatives. So wala ho tayong magagawa dyan. Subalit, kinakailangan malinaw sa lahat ng napapabilang sa Executive Department at Legislative Department na dapat nating i-uphold, respect, and defend and observe the Constitution. Dapat walang legislative or executive incursion sa power of the Commission on Audit to do their job. Huwag natin silang pakialaman, huwag natin silang impluwensyahan sapagkat malinaw sa ating saligang batas na ang mandato nito ay bantayan at pakaingatan ang pera at kaban ng bayan ng mamamayang Pilipino. But for now, things have to remain this way sapagkat hindi rin naman napapanahon na ating buksan at kalikutin ang saligang batas kung yung mga tao sa Senado at Kongreso ay patuloy na sila pa rin ang gagalaw dito sa ating saligang batas. They will not work for the interest of the Filipino people. Kaya wag po tayong pumayag, wag tayong magpadala dito sa isinusulong at hindi pa po tapos yan sa peking People's Initiative at huwad na charter change. At kailangan naman talaga na mabago na yung ating constitution, no? Kasi napapanahon na. Pero tama yung sabi ni Attorney
big, no? Na may paraan naman ng pagpag-amyenda ng konstitusyon natin. Ako hindi rin ako sang-ayon dun sa yung pirma o yung constitutional CONAS na yan. Ako naniniwala na ang pinakamaganda dyan is yung Constitutional Convention. At dapat talaga na yung COA natin, independent talaga yan, na hindi nila na-impluensyahan. Kasi kung ngayon dadaan ka para makakuha ng budget sa Kongreso, di normal na hindi natin maiwasan, di ba? Na hawak nila yun ang power of the purse, no? Pero dapat ang COA independent body yan. Na hindi natin kayang impluensyahan kung ano yung kanilang report ba or ipersa na ilabas ngayon yung kahit hindi pa dapat ilabas, napipilitan sila na mailabas yung mga hindi pa tapos na audit, di ba? So dapat talaga na maging independent body yung COA natin. Bawat isa, mainit yung issue ng GAA at saka yung issue ng BICAM report. Naniniwala po ba kayo na dapat nang buwagin itong BICAM pagdating sa pagbabalangkas ng ating budget? Hindi kasali ang Bicameral Conference Committee or itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco. 28 line items na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. Sa akin talaga is it's all about transparency, no? Kasi nakita natin na yung mga ginagawa nila hindi naman nila pinapaalam, no? Kahit dun sa mga kasama nila. In fact, yung mga reports nila na sila rin lang, no? Hindi man dapat talaga maging transparent. Pinapakita nila kung paano nila how they were able to come up with these figures, lahat yan. Pwede naman yung gawin nila. Be transparent. Po, sang-ayon ako sa mga sinabi ni Attorney Vic. Napakalinaw, no? Hindi naman, kahit ilang beses nyo po basahin ng konstitusyon, wala namang nakalagay na bicameral conference doon. However, practically speaking, kailangan talaga ng some form or some body to reconcile yung magkaibang provisions ng lower house at ng upper house, no? Pero ang sa akin, naniniwala po ako talaga sa separation ng three branches, no? Yung judiciary hindi dapat basta-basta nakikialam. Pero palagay ko naman, kung meron talagang grave abuse of discretion, lalo na kung malinaw nalabag sa konstitusyon, halimbawa, mababa yung budget ng DepEd, okay, halimbawa, tinaasan nila yung hinihingi ng executive, nakalagay sa konstitusyon, bawal yun eh. So immediately, we have to empower, for me, the Supreme Court na pwede na silang makialam because that is a self-executing provision of the Constitution. Pwede ka agad, siguro iTRO na kaagad yan ng Supreme Court. Para sa mga tumatakbo ngayong eleksyon, dapat bang walang foreign military bases dito sa Pilipinas? Papayag na kanyang sagot ay si Attorney Vic Rodriguez. Sir. At ang ating basihan dyan ay Article 18, Section 25 of the Constitution na nagsasabing bawal ang foreign military bases, troops, or facilities. At yan din ay alinsunod doon sa tinatawag nating Article 2, Section 7 of our Constitution na dapat ang ating foreign policy ay independent. Interes ng Pilipino, hindi interes ng banyaga. And in what's happening to our country now, hindi interes ng ating matagal ng alyadong Amerikano. And finally, nakikita natin lately sa pahayagan, bawal din po yan under Article 2, Section 8 of our Constitution na dapat meron tayong pambansang polisiya na bawal kahit saang bahagi ng ating bansa, ng ating teritoryo, ang mga gamit militar ng Estados Unidos na nakayang magkaroon ng nuclear capability at maglunsad, hindi lamang ng defensive war, kundi
ng isang offensive war. Tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na bawal talaga yung base militar ng Amerikano, no? Kaya nga wala naman base militar ang Amerikano dito ngayon. Yun nga yung sinasabi natin na EDCA. Ganito yan, no? Kasi lahat ng accomplishments ko noong araw na nasa serbisyo tayo, malaking tulong, no? Nadali natin si Abu Sabaya dahil sa tulong ng mga Amerikano, no? Na balikatan ang term nila na ano. So tayo, no? Kasi sa ating ngayon, we should admit na we cannot stand on our own, no? Pag binubuli ka ng isang superpower, you need somebody, no, na pwede mo sandalan. But forever we will not be dependent on these superpowers. Dapat talaga isulong nung yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act na bagong pirma na. Madaliin natin kasi yun lang ang paraan na makipakita natin sa lahat na kaya natin tumindig na sa atin, no? Dahil kung kaya natin tumindig on our own, we will get more concessions from all these superpowers. Dahil yung posisyon natin dito sa region na to, ang ganda, very strategic na pinag-aagawan tayo ng kahit na sinong superpowers. Pero dahil ngayon na hindi pa natin kayang tumindig at binubuli ka na isang superpower, we need to look for a big brother, no, na sasandalan for the meantime. And dapat nga tayo isulong natin yung ROTC natin na when push comes to shove, meron tayong robust na reserve force dahil yan din ang pwede natin para mapaalis natin itong mga superpowers na ngayon nag-i-influence sa atin, no? We need to stand on our own. Ako po ay pumapanig dun sa constitutional provision cited by Attorney Vic. Kasi bawal talaga unless magkaroon tayo ng treaty, no, as concurred by the Senate. At meron tayong foreign talaga na independent policy. Ngayon, kung ang sinasite naman na RA 10242 ni Colonel Corbin, napakaganda rin, yung Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. At nakalagay po sa batas niya, napakalinaw, to foster partnerships with allied nations. Yes. Kasi po, ang pagpanig po natin sa US has proven to antagonize our neighbors. So ang para sa akin po, kung magkakaroon man ng military bases dito, dapat dumaan sa proseso, approved ng Senado. Number 2, hindi isang bayan lang. It has to be partnerships with allied nations. Bukod po dyan, sa pag-open sa bases sa marami, no, is kailangan po buksan natin ang negosyo natin. Bigyan natin ng economic interest sila sa West Philippine Sea. Dahil ang tao po, mas ginaganahan kung may pagkakabuhayan sila dyan at mas pagtatanggol nila ang West Philippine Sea kung nakakakuha sila ng methane hydrates dyan ng mga isda. Kaya aside from military, bigyan natin ng economic interest ang partners. Focus, emphasis on the plural. Tinatanong ng ating mga netizens patungkol dito sa mga Afghan refugees na nandito na sa atin samantalang may malakas na pagtutol itong si President Donald Trump patungkol sa mga mapapasok na mga immigrants sa kanilang bansa. We have to be very careful, no? Kasi yung iba ginagawang race issue or yung non-refoulement na tinatawag sa international law. Pero ang totoo po kasi, noong araw nga, nagkaroon na tayo ng problema nung nagkaroon ng masyadong maraming ibang lahi, mga Chinese, di ba? Na nung nagkaroon ng mga Pogo, nagkakaroon talaga ng mga tinatawag nilang social disturbances or conflicts. And hindi natin siguro tuloy ang national security natin. So siguro kung may tutularan man tayo kay Donald Trump is higpitan natin ang ating borders. Huwag naman tayo porky third world lang daw tayo kuno ay hindi tayo stricto sa ating borders. Kung may papasok man dito, dapat dumaan sa malinaw na proseso na kinikilala natin ang bawat isang ulo na pumapasok sa bayan nito because this is a matter of national security. Itong pinag-usapan natin yung mga Afghan refugees, no? At hindi naman to bago na kasi noon meron din tayong Vietnamese refugees, meron nga dati mga Russians, no, doon sa Giwan sa ating Kung ang intention lang, no, kasi for humanitarian reasons i-hold lang sila dito, wag naman natin patagalin din kasi gaya nga ng mga Vietnamese refugees nilipat natin sa Australia, lumipat na alam mo itong mga to na displaced kailangan din natin na pagbigyan sila, tao rin naman sila, no? Pero dapat,
maingat tayo. Kasi kung sasabihin natin na Afghan refugees ito, baka may mga Taliban pa dyan, may mga no? So, dapat talaga maging maingat tayo tungkol dito. Ang problema ron, wala tayong pagtatalunan. Subalit, kinakailangan may transparency. Sino ba ang nagdedesisyon sa pulisiyang ito? Ang sinasabi, temporary lamang sila rito habang pinoproseso ang visa patungo yata or tila papuntang Estados Unidos. Bakit hindi na lang sila ipinapasok sa Estados Unidos habang pinoprosesa yung kanilang papeles or dokumento? Anyway, doon din naman sila papunta. Hindi tayo nagiging madamot. Subalit may problema nga tayo, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng murang pagkain at pabahay ang ating mga mamamayan. Magpapapasok ka pa whether temporary or not. But itong ganitong proseso for humanitarian, yes, but there must be more transparency. Siguradong hindi ninyo gugustuhin makaligtaan ang mga susunod na ganap sa ating palatuntunan, kaya't walang bibitiw at magbabalik po ang programang Sukatan. The SMNI Senatorial Interview, Karapat-Dapat Ka Ba? Makalipas po ang ilang mga... At nagbabalik po ang programang Sukatan, The SMNI Senatorial Interview, Karapat-Dapat Ka Ba? Sa puntong ito, pakinggan naman natin ang tanong mula sa mga eksperto sa ibang mga larangan mula po sa edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pa. Ang mga tanong na ito ay magbibigay liwanag sa mga solusyong kailangan nating para umusad ang ating bayan. Ang una pong eksperto na magtatanong sa ating mga panauhin ay walang iba kundi si Ginoong E.B. Hugalbot ng Cebu. Si Hugalbot po ay isang engineer by profession at naging long-time entrepreneur. Pero sa paglipas ng panahon ay nabisi po at willing sa pagbablog at pagkukomento po sa mga issue na may kaugnayan po sa politika. Sir E.B. Sa lahat ng mga naghahangad na maging senador, wala po ni isang study o pagsasaliksik saan man sa mundo ang nagsasabi na ang ayuda ay siyang solusyon ng kahirapan ng isang bayan. Ngunit ang administrasyon na ito ay parang ginagawa na nilang standard operating procedure at normal na ang pamimigay ng bilyon-bilyong ayuda na wala man lang ni isang kwalifikasyon kung bakit mabibigyan yung isang benepisyaryo at ano ang naidudulot nito. Walang metrics at walang sukatan kung ito ba ay epektibo. Ano po ang inyong gagawin sa mga ayuda programs ng gobyernong ito tulad ng AKAP, AX at saka TUPAD at MAIF? Si Colonel Ariel Corubin, muli po, 2 minuto po para sa inyong kasagutan, Colonel. Ako naniniwala na kung ang ayuda talaga ibinibigay sa bawat Pilipino, kasi naman gaya ng yung 4Ps na yan, napapakinabangan ng taong bayan. Yung iba diyan na mga ayuda dapat tignan natin maigi kasi napansin natin ngayon na nagagamit lang din pang politika, Kasi yung nabibigyan ng mga ayuda, yung mga kaalyado nila. At kung ako talagang masusunod diyan pagdating na araw, mas maganda pa nang bigyan natin ng livelihood, trabaho. Kasi tama tayo yung nasa Biblia, di ba? Don't give them fish, teach them how to fish. Yung ayuda, panandalian lang to na solusyon kung ang iniisip nila sa inflation na meron. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman lahat may nalalagtawan. May iba nakakatanggap, merong hindi. So hindi pantay-pantay yung pagkakagamit nitong mga ayuda na to. Dapat, dahil taxpayers' money ito, dapat lahat tayo tumatanggap nito. Ulit-ulit ko pong idinidiin na ang ayuda ay gamot. Ang gamot po, pag binigay sa may sakit, tama. Pero kapag walang sakit, nakaka-overdose. No? Ako po ay galing sa corporate social responsibility at yan po ang naging sa totoo specialty ko. Tagabigay po kami ng ayuda at ng relief goods. At inaral po namin maigi kung paano magdetermina kung sino ang dapat bigyan. Ang dami pong pag-aaral para lang malaman ang ayuda at kung paano ito hindi magbubunga sa mendicancy o magiging parang dependence o halos paglilimos. Nakita naman natin sa self-rated poverty ng mga Pilipino na sa kabila ng napakaraming ayuda, mahirap pa rin ang tingin ng Pilipino sa sarili niya. No?
So kung tayo po ay pagpapatuloy ang overdose sa ayuda, anong resulta? Number 1, overdose katamaran, no? At number 2, babaliktad po ang values ng society. Bakit po? Dahil yung mga masisipag, iisipin nila, ba't pa ako nagsisipag? Binibigyan naman ng perang libre, yung hindi nagsisipag, pareho lang kami ng kinikita ng nakukuha sa gobyerno. So it reverses the values of society. Siguro ang pinaka dapat i-address natin tungkol sa ayuda ay yung nagiging patronage politics siya. Na buti sana kung ayuda pero dumadaan sa tamang proseso sa ahensya, sige, pwede na rin, at least may nagbebenepisyo. Pero ang nagbebenepisyo hindi yung binibigyan, kundi yung nagbibigay. Kaya dahil sa tatlong dahilan na to, napakasama po sa kaluluwa ng bayan natin ng ayuda. Sang-ayon ako sa ayuda kung ito ay gamot. No to overdose. Sagot ay si Atty. Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo, Atty. Vic. Alam ho ninyo, kung ang pinag-uusapan nating ayuda ay yung AKAP at AIX, there is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. And ito ay naging economic policy na ng Marcos administration. Wrong public investment, wrong public spending. Hindi po dapat ituloy ito. Iba po ito doon sa tinatawag nating conditional cash transfer. Nabanggit kanina ni Colonel Ariel, iba po yung 4Ps. At least yung 4Ps, merong batayan, may sukatan. Ano po yan? Dapat yung mga anak ng beneficiary ay manatili sa eskwelahan. Dapat yan ay nagpapatingin at nagpapabakuna yung mga bata, at yung ina, yung mga kinakailangan ng periodic na vaccination. Subalit yung AKAP at AIX, wala pong dulot ito. Ang tawag nga ho pala rito, sabi ng aking kaibigan, ang tawag ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa AKAP ay ang kakapal ng kanilang pitaka. Kaya po AKAP. Kaya hindi ito dapat magpatuloy because again, this is wrong public investment and there is no proven societal benefit dulot ng AKAP at AIX. Ginagawa lamang targeted approach po ito Ang dapat natin bigyan ng ayuda, yung mga nagbabanat ng boto. Why not consider giving an income tax holiday sa mga middle class kahit 1 buwan o 2 buwan? At hindi naman pwedeng sabihin it will result in loss of revenue sa gobyerno sapagkat ganun din naman ang nangyayari sa AKAP at ayuda. Pinamimigay ng walang direksyon ang perang nagmumula sa buwis ng mga manggagawa. Ito naman ang ikalawang katanungan o issue mula kay Professor Ana Malinduguy. Si Professor Ana po ay may PhD sa Economics, candidate sa Institute of South Cooperation and Development sa Peking University sa China. Isa rin siya sa mga kolumnista sa The Manila Times at Vice President ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Professor Ana Malinduguy, ano po ang iyong katanungan? Ladies and gentlemen, friends and colleagues, my name is Ana Malinduguy and I have a question for our senatoriables. In recent years, concerns about the alleged weaponization of Congress by the current Marcos administration have intensified in the Philippines. The principle of conducting legislative inquiries in aid of legislation is intended to empower Congress to gather information necessary for crafting laws and addressing public concerns. However, this authority has increasingly been perceived as a tool for political persecution rather than genuine legislative work. Critics point to specific examples such as the activities of the Quad Committee in the House of Representatives and Senate hearings, which allegedly appear to prioritize targeting administration critics and opposition figures. Instead of focusing on addressing systemic issues or advancing meaningful legislation, these inquiries are allegedly often used as mechanism of public shaming, political persecution, harassment, retaliation, and intimidation. Such practices undermine the principles of check and balances in a democratic government, erode the credibility of Congress, and highlight the urgent need for safeguards to ensure that legislative power is exercised responsibly and not weaponized as an instrument of political vendetta. In this regard, how can Congress establish safeguards to prevent the misuse of its legislative power, ensuring that inquiries conducted in aid of legislation are not weaponized as tools for political persecution
particularly against critics of the administration. What reforms or mechanism can be introduced to uphold this proceeding's integrity and legislative purpose? Many thanks. Kung iisipin nyo maigi, napakadali sana na gawing patas ng increase in aid of legislation dahil meron namang batayan kung ano ang tama at mali na inquiry in aid of legislation. Pero sino ang magpapatupad? Paano kung lumalagpas sila at nababiolate nila yung persons appearing in or affected by such inquiries? Kung mababasa po natin ang konstitusyon, alam naman natin na i-impeach ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, blah blah blah. No? Pero yung congressman, paano po ba tinatanggal? Paano ba siya napapunish? Sila-sila lang po ang pwede mag-punish sa isa't isa. Hindi mo pwede ipa-recall. Hindi mo pwede pa-impeach pag may ginagawang masama. So, paano po? Ito po very controversial. Katulad ng sinabi ko kanina, ako po ay naniniwala sa separation ng 3 branches of government. Pero kung meron pong grave abuse of discretion ang mga congressman, ako po ay naniniwala na tama po that there are broad enough powers sa judiciary natin para sila ay makialam na at tingnan kung may nava-violate na mga rights ng mga persons appearing in or affected by such inquiries. Halimbawa po, sa korte meron tayong mga rules of court. Dapat po ina-apply na yan sa mga hearings kapag nagiging medyo accusatory na yung mga proceedings. Pero ang problema, habang palalim ng palalim at padiin ng padiin yung mga tanong sa ating mga witnesses na kung minsan resource person lang, nahuhubaran sila ng karapatan at hindi man lang sila pwedeng ma-represent ng kanilang lawyer. In those instances, naniniwala po ako na pwede nang makialam ang Korte Suprema dyan. Si Attorney Vic Rodriguez, 2 minuto po para sa inyo. Again, ang aking laging basihan ay ang ating saligang batas. Kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Subalit malinaw po iyan sa ating saligang batas. Hindi investigation in furtherance of political persecution. Mali yung nangyayari ngayon sa Kongreso sapagkat hindi nila kinikilala, hindi nila tinataguyod, hindi nila rinerespeto ang ating saligang batas. Ano po ang aking batayan? Nakita natin na palagi ang linalabag yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, of liberty. Madaming nakukulong dyan dahil lamang sa contempt. And itong isang huling nakakulong pa rin dyan, si Colonel Hector Grijaldo, siya po ay nakulong dahil sa contempt. Alam mo ninyo ang contempt, hindi naman talaga kaparusahang kriminal. Buti pa nga sa korte, kapag ikay kinasuhan, kahit murder, whenever the evidence of guilt is not that strong, pwede kang magpiyansa. Dito sa Kongreso, kahit contempt, lalabas ka lamang kung maganda gising ng nagpakulong sa'yo. Yung tao doon nagpasko, doon nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, ginagamit nila yung contempt powers bilang isang tool to harass or intimidate or takutin yung kanilang mga resource person. Labag din po sa ating saligang batas yan. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating Article 3, Section 17, yung right against self-incrimination. Kung kayo po ay inimbitahan bilang resource person at dahan-dahan nagiging adversarial na po yung investigation, hindi na in aid of legislation, at any moment, pwede nyo pong i-invoke yung right against self-incrimination at yan po ay hindi kailanman pwedeng ipagkait kahit pa ng Kongreso. Alam ninyo, no? Napapanood natin lahat. Meron talaga silang kapangyarihan, no? Hearing in aid of legislation. Alam ninyo, iisa lang naman ang obserban ko sa mga lawyers, yung binabanggit nila sa akin, simple lang. Alam mo, kailangan talaga ng turuan natin. Yung pagkabata pa lang, para pagdating nila na maging senador sila, mambabatas sila, meron silang good manners and right conduct. Kasi yan ang nakikita natin na kulang, no? Mababastusan ka sa mga katanungan na kung minsan total na naaabuso, no? So yun lang ang naobserbahan ko na dapat talaga igalang naman nila yung mga inimbita nila na mga resource person doon. Kasi that is in aid of legislation. Hindi naman dapat pala in aid of political persecution. Tama ho yun, no?
dapat igalang nila yung mga naandyan na mga resource person sila. Tinatanong po nila kung sakaling mahanal po kayo bilang senador, paano po ninyo poprotektahan na hindi po maabuso yung contempt powers ng Kongreso? 1 minute po, follow-up question to Attorney Jimmy Bondoc. Sinabi ko kanina, napakahirap dahil po meron tayong separation of powers. And even sa Senado tsaka sa lower house, meron silang interchamber na courtesy na tinatawag. No? Pero ako po, bilang isang Pilipino, willing na po ako na i-challenge yung tradition ng interchamber courtesy na kapag talaga pong nagkakabastusan na pasensya na po sa salita, pero nagkakabastusan pa, there is nothing in the Constitution that prohibits an interchamber na inquiry. No? Kumuha po tayo, kung ito po si Attorney J.B. Hilo nagbigay ng idea nito na kahit magkaroon ng deadlock between the two houses, hayaan na nating mangyari. If only to protect the rights of the people appearing there. Pangalawa, let's also resort to judicial processes. Mag-writ of habeas corpus tayo kapag meron silang kinukulong na hindi naman dapat kinukulong. Lahat ng mga public officials, yung pagrespeto, pagkilala at pagtaguyod sa saligang batas. Wala po tayong maisasagawang batas dito sapagkat nariyan na lahat ng batas. Kinakailangan lamang respetuhin ng mga mambabatas, maliban na yung ilan talagang walang pagkilala. Subalit, obligasyon po ng lahat ng mga nasa Senado at nasa mababang kapulungan na kilalanin, itaguyod, respetuhin ang ating saligang batas. Kinakailangan respetuhin naman natin yung ating mga iniimbita at hindi po kaparusahan, kriminal, ang contempt powers. Yan ay dapat upang obligahin lamang ang iyong pagdalo at pagbibigay ng mga dokumento. Pero pagka hindi mo nagustuhan yung sagot ng iyong resource person at yung sagot ng iyong resource person ay taliwas doon sa iyong inaasahan, huwag mong gamitin. Do not weaponize that contempt power. Huwag tayong mag-ego trip. Same question po kay Colonel Quirubin, sir. Well, sangayon ako kay Attorney Dick, no? Kasi dapat talaga respetuhin natin, no, yung mga resource persons. At yung napansin natin, yung contempt power ng ating mga legislators na abuso ng husto, irespetuhin natin, no? Yung mga resource person natin. Gaya nga nung nabanggit kanina na kabaro ko, no? Na naandun pa, na nakahulong, no? Irespetuhin natin itong mga to kasi alam mo, nanilbihan sila sa ating bansa na may dangal, may pagmamahal at meron silang dapat talaga na igalang mo naman yung mga resource persons na yan. Additional follow-up question para naman sa akin. Just recently, mayroong pronouncement po ang ating Quadcom Committee Chairman na iimbestigahan daw ang mga vloggers na minamalain ang Quadcom at direktsahan na tinawag itong mga vloggers na ito, partner, na OGO vloggers at narco vloggers. Oo. So ano pong masasabi niyo doon? Katawa-tawa na. Dahil talagang that is impinging upon the freedom of speech na ng ating mga vloggers. Kung wala naman silang mga inciting to sedition o wala naman silang mga seditious words, hindi po dapat yan dinggin ng Kongreso. Ngunit ang lagi nating pinag-uusapan kung ano ang hindi dapat gawin ng Kongreso. Pero ang tanong, paano nga kung hindi dapat gawin pero ginagawa? Yun ang problema Alam natin kung ano ang hindi nila dapat gawin. Kaya ako po ay naniniwala we have to resort to judicial processes because the three branches are not independent, they are interdependent. At pwede naman po natin to call on the broadened powers of the judiciary, no, at resort to legal processes na kapag may kinukulong na po dyan talaga, mag-resort na tayo sa mga habeas corpus. Hindi po tama na patulan po nila ang mga naghahanap ng totoo. Dapat maingat sila kasi mga vloggers, may freedom of speech kasi, no? Na hindi mo man basta pwedeng i-gag sila. Maingat, no? Baka naman meron, kaya nga tignan nilang maigi. Kasi may mga ibang vloggers naman din, no? Napansin natin na medyo, yung iba nag-incite nga to, hindi lang yung Quadcom yung problema dyan. Yung iba inciting to sedition, inciting to rebellion.
Yun ang maingat natin na tignan kasi there is always freedom of speech. Salamat po, Colonel, Attorney Vic Rodriguez. Malinaw yung naging pahayag ni Attorney Jimmy at ni Colonel Ariel at ako rin ay sumasang-ayon. Alamin muna natin, what is the purpose of the investigation? Is there anything that they want to legislate? Now, yung legislation side naman, dapat tingnan natin yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of the speech, of expression, or of the press. Yung mga vloggers ay napapabilang sa tinatawag nating new media, sa social media. Kaya dapat maging marahan at respetuhin, kilalanin at itaguyod natin ang saligang batas. Pangalawa, itigil na ng Kongreso na gawampanan yung papel ng NBI o ng police na magsagawa ng criminal investigation. Itigilan ng Kongreso na pakialaman yung trabaho ng piskalya at higit sa lahat, itigil na ng Kongreso na mag-arting parang korte at sila rin ang huhukom sa kanilang sariling sinasaktan. Maraming salamat mga Ginoo. Samantala, may ikatlo pa tayong katanungan. Muli, ang tanong ay magmumula kay Sir E.B. Hugalbot. Sir E.B. Ang mga nagpapahalal bilang senador, it is common knowledge na ilang dekada at dekada na rin ang smuggling sa ating bansa. Lalong-lalo na po yung agricultural smuggling kung saan ang nagbibenepisyo ay ang mga malalaking trader at smugglers lang. Ngunit ang ordinaryong Pilipino ay nagtitiis ng napakataas na presyo. Lalong-lalo na yung pag-hoard, no? o yung pagtatago ng stocks ng bigas at asukal. Sa tingin nyo ba may kailangan pang batas na dapat buuin o i-amyenda man upang talagang once and for all ay kung hindi man 100% at least man lang ibaba ang incidence of smuggling, especially agricultural smuggling? Una pong sasagot si Attorney Vic Rodriguez. Sir, meron po kayong 2 minuto. MJ, dapat balikan natin yung investigasyon na ganap noong January or February of 2023, if I'm not mistaken, yung tungkol doon sa agricultural smuggling na biglang tinigil ng mababang kapulungan ng Kongreso sapagkat may 2 pangalang napakalapit sa Malacanang ang binabanggit. Noong isang resolution na I believe ay ipinanukala ni Congressman Toto Singh. Balikan natin yan. Bakit pagka masyadong malapit sa Malacanang yung mga taong involved sa napipintong investigation ay tahasang tinitigil? And again, it is important that we know sapagkat meron ng naunang pagbubukas ng investigasyon na yan, hindi natuloy yan, biglang pinigil, nakabinbin pa rin hanggang sa ngayon. At hindi nga lahat ng problema ng ating bansa ay maaring tugunan ng legislation. Tingnan din yung enforcement side. Sapagkat itong smuggling, more of enforcement side na ito eh. At dapat yan, pakilusin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Alam naman nila at ito ay personal kong karanasan. Nung aking pinahanap yung mga asukal na illegal na tinatago, yung hoarded inventory of mga asukal noong 2022. At pinahanap ko rin yung mga illegal na ipinapasok na asukal na tuntun ng mga law enforcement and intelligence agencies ng ating pamahalaan. At kagaya nga na naikwento ko sa iyo kanina, Boss Dada, pati yung barkong ginamit dyan sa paglapag ng mga smuggled sugar sa Subic ay aking pinahuli para magsilbing aral sa lahat and to serve as a notice to the whole world na dito sa Pilipinas, pag naging instrumento ka ng smuggling, pati barko mo ay uhulihin dahil higit mas mahal ang halaga ng barko kaysa sa halaga ng mga smuggled sugars na nakasakay dito. Gaya na ng banggit ni Attorney Vic Rodriguez, no? Alam nyo, may mga batas na andyan, no? Hindi naman kailangan lahat legislation o ang sagot mga legislators na yan. Alam nyo, enforcement, no? Law enforcement ito. Kailangan natin na may malalakas o matatapang na tao na nag-head ng mga agencies na to na dapat walang tigil, walang takot sila na nahulihin yung mga smugglers na yan, mga hoarders na yan.
Sa mambabatas naman, kailangan natin ng isang matapang na senador na pag nag-imbestiga, tinatapos yan na investigasyon. Wala siyang sinasanto kahit sino yan. No? At wala siyang takot, no? Na pag pinatigil yung investigasyon dahil merong involved na dapat hindi siya matitinag. At yan yung Ariel Querubin. Wala siyang sinasanto. Ipupush niya kahit sino. No? 2 beses tayo nakulong dahil lumaban tayo sa korupsyon. Yan yung dala-dala natin, no? Yan ang pinaka-importante na nasa Senado na may matapang na senador. Meron na kasing naipasa na batas niyan. Actually, sa panahon niya ni Pangulong Marcos, yung parang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Parang ganun po ang naaalala ko. And ang kinaklasify nito ang hoarding, no? At yung mga kartel na yan, mga smuggling, as economic sabotage. Ibig sabihin, may batas na at pinabigat na yung pinapataw po na parusa dyan. Kaya tama si Atty. Vic, may batas na eh. Pero paano po natin masisiguro na may enforce ng maigi yung mga batas na yan? Dito na po, mai-empower po kayo dito sa sasabihin ko dahil ito po at least ang inyong boto ngayong 2025 ay mahalaga. Pag pinaltan po natin yung isang buong slate mula sa lower house hanggang upper house, ilagay nyo na po yung pinagkakatiwalaan nyo. Hindi lang po dahil tumatakbo kami, kundi kung talagang mahal nyo yung Pilipinas, ilagay nyo na po hindi yung nagbibigay ng ayuda sa inyo. Ang ilagay ninyo, yung talagang mag-iimbestiga na walang kinikilingan. Dahil yung ayuda, talagang isang araw lang kayo pakakainin yan. Kami kahit wala kami maibigay sa inyo na pera ngayon o kung anumang ayuda, iimbestigayin namin ang ikabubuti ng buhay nyo. Next year lang, mararamdaman nyo na kaagad ang ikabubuti ng buhay nyo. Dahil kami po, hindi kami titigil sa pag-imbestiga. Wala kami kinikilalang mayaman o mahirap. Economic sabotage is economic sabotage. Pag may nakita kami nag-hoarding, didinggin namin at hindi po kami titigil dahil lang pinatitigil kami ng matataas na tao. Kami po ay lalaban ng patas para sa inyo. The SMNI Senatorial Interview, karapat dapat ka ba?